naglalaban sila, ako hindi ako sumasabay. Ito lang yung nagiging mindset ko, bakit ako sasabay na hindi ko naman kaya? Yun yung sinasabi ko, na kung sa bungiro ka, maghintay ka ng tamang timing para sa'yo, para manalo ka. Maghintay ka ng tamang pagkakataon para makapusta ka ng maganda. Huwag kang mangutang. Huwag mong pangarapin yung linggo-linggo present ka sa sabungan, dahil lagi kang talo niyan. Tandaan mo, pag yung pera na nakalaan sa iba hindi pang sabong, sigurado yan, matatalo yan. Hindi sa lahat ng pagkakataon sa iyo ang swerte. Tandaan mo. Ito real talk para sa lahat. Ang sabi niya kasi sa message niya sa akin, sabi niya, "Idol, nagmamanok ka rin, kita ko sa mga video mo." Tanong ko lang, sa anong bloodline ka ba nagtitiwala? Kasi ako mayroon ako pinagkatiwalaan ko sa lahat. Itong white shots ko napakagaling. Halos lahat nananalo. Ikaw, saan ka may tiwala? Anong bloodline ang the best para sa'yo? Brad, ang masasabi ko lang, anong bloodline man ang mayroon ako, lahat pinagkatiwalaan ko, no? Yan. Kasi sa atin, no, nasa bungero, ewan ko lang kung na-experience mo na, subukan mo na i-idol talaga ang isang manok. Ilaban mo nang wala sa tamang timing, wala sa tamang panahon, saka yung wala, hindi sumama sa'yo yung swerte. Tingnan mo kung hindi ka matatalo. Yan ang totoo. So ako, Brad, hindi na ako kagaya ng dati, no, na araw-araw na lang nasasabungan. O once na may DO, may pagkakataon, nasasabungan ako. Hindi na ako ganun. Dati lang nung binata ako, yun pag DO ko, sabong ko. Ipinapangutang ko pa para makapagsabong lang ako. May boss ako, open magpa-loan ng pera. Nag-loan ako ng bali 3 months. Bininta ko yung isang pwede kong ibinta para pangdagdag pusta, dahil sa laki ng tiwala ko sa manok. Pagdating sa Pasay, nagsulo ako 64,000 ang siguro mga ganon, 64,000 ang parada ko, kasi umabot kami ng 77 nun kasama yung tropa na naghawak nung nagtatari ako. Ang nangyayari, gabutil ng mais ang pawis ko. Tiwala, durog, di ba? 3 months kang magbabayad ngayon dun sa tinalo mo. Nakalipad man siguro, hanggang ganun lang, di ba? Experience ko yon. Kaya anong bloodline man ang mayroon ako ngayon, lahat sila pinagkatiwalaan ko. Once na nilabang ko sila, habang kinukondisyon ko sila, iniisip ko na lang na gawin nyo na lang kung ano yung gusto nyong gawin para maibalik ko kayo dito, dahil alam nyo kung paano ko kayo inaalagaan. Ganun lang kasimple. Yo. Kung tatanungin mo ako kung kanino ako nagtiwala, sa sarili ko at saka sa Diyos. Yun. Wala akong kung itiwala ka sa manok mo, manok yan, diba? Hindi mo utak yung dala niyan habang nandun sila sa ruweda. Kita mo naman, diba? Kahit alam nang may tarik yung kalaban, bangga ka pa rin, bumangga. Kahit alam nilang may tarik yung kalaban, bumabangga pa rin. Manok yan eh. Ikaw ba, pag alam mong may itak yung kalaban, ikaw may itak din, babangga ka rin ba? Hanap ka ng chimpo talaga na yung sigurado na ikaw ang kakatama. Hindi naman pwede yung porket may itak ka, bangga ka ng bangga. Tao ka eh, may plano ka sa buhay mo eh, gusto mong mabuhay pa. Ganun lang kasimple yan, Brad. Kagaya ng sinabi ko, kung sa bungiro ka, yan lang ang dapat mong gawin. May tiwala ka sa manok mo, hanggang dun lang. Wag yung lahat, wag yung iniipon-ipon mo lahat, pupusta mo lang sa isa. Paano kung di ka sinamahan ng swerte? No, magtitiwala ka sa isang manok, tapos napakarami mong manok. Tignan natin kung sino yung manok na, kung alin yung manok na pinagkatiwalaan mo talaga, siya yung hindi babalik. Pero yung manok yung parang paisi-isi ka lang, hindi mo pinag-ipunan, ilang beses mo na dinala, bumabalik. Ilang beses mo na dinala, bumabalik, dahil siya yung swerte sa'yo. Kaya nga sugal eh. Pag nagsugal ka,
willing kang matalo. Huwag mo laging pangarapin yung puro ka panalo. Dahil ang lahat ng pumunta ng sabungan, ang lahat ng pinangarap niyan, bago umalis ng bahay, bago umakyat ng sabungan kung may bitbit na manok, ang iniisip niyan, manalo. Walang nagdadala ng manok sa taas ng rueda na sana matalo. Wala. Lahat nagtitiwala. May kanya-kanyang tiwala tayo sa manok. Sa totoo lang, alam ko, may mga big time din makapanood dito, no? Ang manok nila, hindi sila nagtitiwala ng lubos dyan. Pero tayo na mga mabababang kalidad na sabungero lang, pag nahawakan natin yung manok nila, pag nakakita tayo na ayan na sila, umakyat na sila, pusta ka na. Diba? Samantalang yan, yung may-ari na yan, nang nagdala ng manok, yung pinusta niyan, baliwala sa bulsa niya yan, ikaw inipon mo yun eh. Inaabangan mo lang na, uy, ito na. Siya na to. Magaling ang manok nito. Iubos ko na to. Ang ngayon, natalo. Patay ka. Diba? Yun yung sinasabi ko. Kung magtitiwala ka sa isang sabungero na kilala, dahil sa kanya ang manok, sample na lang, may dumaan sa bahay mo, sabungero ka, nagbitbit ng manok, palagay na lang natin, anong mga bloodline ba ang market ngayon talaga? Yung tipong pag nakita mo, kilala mo kaagad. Sample na lang, white hats, mayroon ako niyan. Kulay puti, magdadala sa'yo ng manok. Oh. Lagyan ng wing band yan. Lagyan ng marking yan, nakagaya nung kay Boss B-Boy. Diba? Boss, binta ko 1.5. Bilhin mo hindi? Bilhin mo. Kilala mo na yung manok eh. Ang tanong, totoo na doon galing yon? Ang daming nagbi-breed ngayon, Brad. Mararating talaga yung kulay na gusto. Hindi nga lang sigurado kung mananalo. Di ba? Kaya ako, kung anong nagbi-breed ako eh, pagka nananalo, no, ito, papaasawa ko. Yan. Kung anong kulay na lalabas, hindi ko sasabihin yan, ay ito, galing to doon. Wala. Akin to. Breed ko to. Ganun dapat. Hindi yung sasabihin mo na, totoo naman, ako bumibili din ako ng manok, no? Kilala man yung may-ari o hindi, basta't nagustuhan ko yung manok, bibilhin ko. Ayan. Hindi ako magsasabi sa mga partner ko na, galing to doon, pustahan natin. Idadamay ko ba sila? Ako sa totoo lang, ang daming nakapaligid sa akin ng mga kaibigan ko, mga nagmamanok din. Halos babalik-balik sila sa sabungan. Ayan. Naglalaban sila, ako hindi. Hindi ako sumasabay. Ito lang yung nagiging mindset ko. Bakit ako sasabay na hindi ko naman kaya? Diba? Sila maraming pamusta, sila maraming manok. Ako nagpaparami ako ng manok sa sarili ko, sila namimili. Talo ako kung sasabayan ko sila. Dahil sila, pag nagkapira, bibili sila ng 7 months na, 8 months, 1 year. Ako nagpasisiw pa. Paano ako sasabay? Hindi kaya, di ba? So, yun yung sinasabi ko. Na kung sabungero ka, maghintay ka ng tamang timing para sa'yo, para manalo ka. Maghintay ka ng tamang pagkakataon para makapusta ka ng maganda. Huwag kang mangutang. Huwag mong pangarapin yung linggo-linggo present ka sa sabungan dahil lagi kang talo niyan. Tandaan mo, pag yung pera na nakalaan sa iba, hindi pang sabong, sigurado yan. Matatalo yan. Hindi sa lahat ng pagkakataon sa iyo ang swerte. Tandaan mo.